Noong Enero 2003, isang liham na walang pangalan nang nagpadala ang dumating sa himpilan ng pulisya. Nasa apoy ang katotohanan, isang maikling pangungusap na isinulat sa hindi pantay na mga letra, tila isa itong paanyaya mula sa libingan. Ang kuwento ay nagsimula 3 taon na ang nakalilipas, noong 1999. Sa araw na iyon, isang manugang mula sa isang simpleng pamilyang ginigipit ng mga nagpapautang ang biglang naglahong parang bula. Ang asawa niya, lasing na lasing, ay walang maalala, habang ang biyenang babae ay nagpatotoong umalis ng bahay ang kanyang manugang. Ang kakaiba ay ang mga kilos ng pamilya pagkatapos noon. Ang biyenang lalaki, na dati masigla, ay biglang hindi na makapagsalita at nagkaroon ng demensya matapos mawala ang manugang. Paulit-ulit na lamang sinasabi ang salitang hurno, hurno. Ang biyenang babae naman ay gabi-gabing naglalakad-lakad sa paligid ng abandonadong hurno na walang laman. Ano kaya ang itinatago ng pamilyang ito? Sa loob ng 3 mahabang taon, ano kaya ang tumatakbo sa isip nila habang tinitingnan ang malaking hurno sa isang sulok ng kanilang bakuran? Ang plano ng isang taong nangangarap ng perpektong krimen ay, sa isang kabalintunaan, gumuho dahil sa apoy na siya mismo ang nagsindi. Isang trahedyang likha ng baluktot na pagmamahal ng isang ina at ng karuwagan ng isang walang kakayahang padre de pamilya. Sa sandaling magsalita ang nanahimik na pamilya, muling mabubuo ang malupit na 10 minuto ng gabing iyon na hindi man lang natin magagawang isipin. Simulan na natin ang kuwento ng araw na iyon. Disyembre 23, 2002, alas 3 ng madaling araw, sa isang himpilan ng pulisya sa lalawigan ng Pampanga, isang nakabibinging tunog ng telepono ang bumasag sa katahimikan. Isang nagmamadaling boses sa kabilang linya ang nag-ulat na nilalamon ng apoy ang isang abandonadong hurno ng ladrilyo sa Barangay San Roque. Ang mga truck ng bumbero na nakatanggap ng utos ay humarurot na parang baliw sa mga kalsadang nababalutan ng hamog habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga sirena. Sumigaw ang hepe ng bumbero na may hawak na radyo. Papalapit na sa lokasyon, mas malaki ang sunog kaysa sa inaasahan. Siguraduhin ng lahat ng tauhan na suot ng maigi ang kanilang fire-resistant suit. Pagdating sa lugar, ang mga bumbero ay napaatras pagbaba pa lang sa kanilang mga sasakyan. Mula sa lumang tsimeneya ng hurnong 3 taon nang napabayaan, isang haligi ng nagbabagang apoy ang pumapaitaas na parang isang dragon. Ang init na nagmumula sa bunganga ng hurno ay napakatindi, halos hindi na sila makahinga. Isang senior na bumbero ang sumigaw ng pagkalakas-lakas habang tinatakpan ang mukha ng braso. Hindi mapasok, sobrang init. Bombahin muna ng tubig, unahin ang mga gilid. Sumagot ang mga tauhan habang hinihila ang mga hose. Roger, itaas ang pressure ng tubig. Ang apoy na nag-aalab mula sa loob ng hurno ay nagpakulay dugo sa madilim na kalangitan ng madaling araw. Dahil sa nakamamatay na sidhi ng init na umaabot sa 1,200 degrees Celsius, naging napakabagal ng kanilang pagkilos. Bandang alas 5 na ng umaga, nang bahagyang humupa ang malakas na apoy at sinimulan ng mga bumbero na halughugin ang mga abo. Sa sandaling iyon, isang bumbero na sumusuri sa sahig ang nakakita ng isang bagay sa gitna ng mga abo at nanlaki ang kanyang mga mata. Teka, ano to? Dinampot niya ang 2 kumikinang na piraso ng metal sa tabi ng isang sunog na piraso ng buto. Mga bagay itong kakaiba at hindi nababagay sa isang lugar ng sunog. Kinawayan ng bumbero ang kanyang kasama at sumigaw, "Hepe, halika rito, ngiping ginto bato ng tao." Agad na ipinagbigay alam sa pulisya at bandang alas 7 ng umaga, dumating sa lugar si Detective Jose Joey Cruz ng Homicide Division. Kinuha ni Detective Cruz ang supot ng ebidensya na iniabot ng bumbero at tinutukan ito ng kanyang flashlight. Kahit sino ay makikilala itong isang dental gold crown. Ang kasamahan niyang si Detective Choi, na may sigarilyo sa bibig, ay nagtanong, "Joey, bakit ganyan ang itsura mo? May naalala ka ba?" Hindi inaalis ang tingin sa gintong ngipin, bumulong si Detective Cruz. "Naalala ko lang yung unang kaso na hinawakan ko noong baguhan pa lang ako, 3 taon na ang nakalipas." Nagtatakang tumingin si Detective Choi. "Ang pagkawala ni Ana Reyes? Naku,
Imposible. Lumapit ang isang miyembro ng forensics team, tinanggal ang kanyang maskara at nagsimulang mag-ulat. Matagal na expose sa matinding init pero hindi tuluyang nasunog. Kailangan natin ng dental records para makilala ang biktima. Kinuha ni Detective Cruz ang isang luma at kupas na kuwaderno mula sa kanyang bulsa at hinanap ang numerong isinulat niya noong Nobyembre 1999. Ito ang numero ni Aling Remedios Reyes, ang ina ng nawawalang si Ana Reyes. Matapos ang 3 ring, isang garalgal na boses ng isang matandang babae ang sumagot sa telepono. Hello? Inayos ni Detective Cruz ang kanyang boses at nagsalita. Magandang umaga po. Si Detective Joey Cruz po ito. Narinig niya ang biglang pagtigil ng hininga sa kabilang linya. Detective, bakit po kayo napatawag ng ganitong kaaga? May balita po ba kayo sa anak kong si Ana? Lumunok ng laway si Detective Cruz at maingat na nagtanong, mayroon po ba kayong naitatagong dental records ng inyong anak? May kailangan lang po kaming kumpirmahin. Sandaling katahimikan ang namayani at pagkatapos ay isang boses na may halong pag-iyak ang bumasag dito. Meron po. Kinuha ko lahat. Sakali lang. Detective, nakita niyo na ba ang anak ko? Siya na ba yan? Hindi makasagot si Detective Cruz at kinagat na lamang ang kanyang labi. Kailangan pa po naming kumpirmahin. Pupuntahan ko po kayo agad. Pagkatapos ibaba ang telepono, sinuri ni Detective Cruz ang mga dokumento upang alamin kung sino ang may-ari ng hurno. May-ari, Felicidad Feliz Santos, 15 taong gulang. Ngunit habang tinitingnan ang mga papeles, nanlaki ang mga mata ni Detective Cruz. Ang hepe ng pulisya na dumaan sa tabi niya ay umiling at nagkomento. Joey, yung may-ari ng hurnong yan, si Aling Feli, namatay kaninang madaling araw. Biglang tumayo si Detective Cruz at nagtanong, ano po, namatay? Ngayong madaling araw na nagkasunog? Tumango ang hepe. Oo, atake raw sa puso. Tamang-tama ang tiempo, no? Kinuyom ni Detective Cruz ang kanyang kamao. Ang pagkamatay ng may-ari dahil sa atake sa puso sa mismong oras na nasusunog ang kanyang hurno ay masyadong malaking koinsidensya. Agad niyang pinuntahan si Kapitan Manuel Manny Ocampo, ang kapitan ng barangay na kilala ang lahat sa San Roque. Si Kapitan Manny, na nagsisibak ng kahoy sa kanyang bakuran, ay ibinaba ang palakol nang makita ang detective. Mula po kayo sa presinto. Dahil ba to sa sunog sa hurno? Yumuko si Detective Cruz bilang paggalang at nagtanong, Opo, Kapitan. Nandito po ako para magtanong tungkol kay Aling Feli Santos. Nagpunas ng pawis si Kapitan Manny gamit ang isang tuwalya at bumuntong hininga. Si Feli, kawawa namang babae yan. 40 taon silang mag-asawa na nag-alaga sa hurnong yan tapos ganyan pa ang sinapit. Tinitigan ni Detective Cruz ang kapitan sa mata at nagtanong, nitong mga nakaraang araw, may napansin po ba kayong kakaibang ikinikilos ni Aling Feli? Iginulong ni Kapitan Manny ang kanyang mga mata at nag-isip sandali. Kakaibang kilos. Meron. Mga 1 buwan na siyang gabi-gabing naglalakad-lakad sa abandonadong hurno na parang multo. Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang panulat at hinimok itong magpatuloy. Sa gabi po, ano po ang ginagawa niya roon? Ibinaba ni Kapitan Manny ang kanyang boses at bumulong. Lalo pang lumala mula nang mamatay ang asawa niyang si Pedro. Kahapon nga ng tanghali, may sinabi siyang kakatwa sa akin. Ano po ang sinabi niya? Tumingin si Kapitan Manny sa malayo at ginaya ang tono ni Feli. Tapos na. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Ganyan ang sabi niya. Kakaiba ang itsura niya. Isang malamig na hangin ang dumampi sa likod ni Detective Cruz. Idinagdag pa ni Kapitan Manny. At nang gabing yon, may nakita akong aandap-andap na ilaw sa direksyon ng hurno. Hindi ko naman akalain na susunugin niya pala. Isinara ni Detective Cruz ang kanyang kuwaderno ng may katiyakan. Hindi ito simpleng sunog. Ito ay isang senyales na ipinadala ni Feli bago siya mamatay upang ipaalam sa mundo ang isang bagay. Pagsapit ng bagong taon, Enero 6, 2003, dumating ang hinihintay na resulta ng pagsusuri mula sa PNP Crime Laboratory. Nanginginig ang mga kamay ni Detective Cruz habang binubuksan ang resulta. Pagtutugma ng dental records.
Ang mga buto ay tumutugma sa nawawalang si Ana Reyes noong 1999. Napasuntok si Detective Cruz sa kanyang mesa at tumayo. Sa loob ng 3 taon, si Ana Reyes ay nakalibing sa ilalim ng malamig na sahig ng hurnong iyon. Pumasok si Detective Cruz sa opisina ng hepe nang may determinadong tingin. Hepe, ang kaso ng pagkawala ni Ana Reyes noong 1999 ay hindi simpleng paglayas. Kinuha ng hepe ang mga papeles na may gulat na tingin at nagtanong, "Kung ganon, ano? Sigurado ka ba riyan?" Matigas na sumagot si Detective Cruz. "Muli po nating bubuksan ang kaso bilang isang homicide. Malinaw na pagpatay po ito. Sisimulan na po ulit natin ang investigasyon." Binuksan ni Detective Cruz ang isang folder na puno ng alikabok at kinuha ang orihinal na missing person report na isinampa noong Nobyembre 15, 1999. Ang naninilaw na papel ay puno ng mga detalye ng sitwasyon noon, ngunit ang tingin ni Detective Cruz ay napako sa pangalan ng nagulat. Tinapik ni Detective Cruz ang dokumento. "Tingnan niyo to, hindi ang asawa ang nagulat, kundi ang biyenang babae. Si Felicidad Feli Santos. Ang kanyang junior na kasama, si PO1 Marco Garcia, na umiinom ng kape, ay lumapit na may pagtataka. Ang biyenan po, hindi po ba't kadalasan ang asawa ang unang-unang nagre-report kapag nawala ang misis niya?" Kumunot ang noo ni Detective Cruz at itinuro ang petsa. Bukod pa riyan, ang tinatayang araw ng pagkawala niya ay Nobyembre 11 pero 15 na sila nag-report. 3 araw ang lumipas. Umiling si PO1 Garcia. 3 araw nang hindi umuuwi ang asawa pero hindi man lang nag-report. Mukhang malansa to, sir. Binasa ni Detective Cruz nang maigi ang mga nilalaman ng police report noon. Ayon sa record, si Ana Reyes ay tumulong pa sa trabaho sa hurno noong umaga ng araw na siya'y nawala at bandang 3:00 ng hapon, nagpaalam daw siya sa kanyang biyenan na may pupuntahan sa Maynila. Umiling si Detective Cruz at bumulong, isang bag lang daw ang dala, walang dalang damit o ekstrang pera. Inusog ni PO1 Garcia ang kanyang upuan at nagtanong, "Ang mga record po sa terminal?" Sabi niya papuntang Maynila. Isinara ni Detective Cruz ang folder at diretsahang sinabi, "Wala. Tinanong na namin noon ang lahat ng tindera at ticket vendor sa paligid ng terminal ng bus sa San Fernando, pero walang sino man ang nakakita kay Ana Reyes." Bumuntong hininga si PO1 Garcia. Sabi niya, papuntang Maynila, pero hindi man lang pumunta sa terminal. Saan naman kaya naglaho ang babaeng yon? Tumayo si Detective Cruz mula sa kanyang mesa at kinuha ang kanyang jacket. Kailangan niyang muling kausapin si Aling Susan Dizon, ang kapitbahay na nag-iisang nagsabi na nakita niya si Ana Reyes noong 1999. Sa isang maliit na bahay sa dulo ng barangay, kumatok siya sa pinto. Isang babaeng nasa mga 60 na ang edad ang sumilip. Si Aling Susan ay nagpakita ng pag-iingat sa pagdating ng mga dikilalang lalaki. "Sino po sila? Anong kailangan nyo?" Ipinakita ni Detective Cruz ang kanyang police ID at magalang na nagsalita. "Mula po kami sa Homicide Division. Kayo po ba si Aling Susan Dizon?" Tiningnan ni Aling Susan ang ID at naningkit ang kanyang mga mata. "Pulis." "Naku, dahil na naman ba yan sa mga taga-hurno?" Tumango si Detective Cruz. "Opo, may mga itatanong lang po sana kami ulit tungkol sa pagkawala ni Ana Reyes, 3 taon na ang nakalipas." Umismid si Aling Susan na tila naiirita, ngunit kalaunan ay inanyayahan ang mga detective sa isang papag sa kanyang bakuran. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang duster at sinimulang alalahanin ang nakaraan. "Nasabi ko na lahat yan sa mga detective noon. Ilang araw bago siya mawala, nakita ko siya sa kapihan sa bayan. May kasama siyang lalaking hindi ko kilala." Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang kuwaderno at nagtanong, "Naaalala niyo po ba ang itsura ng lalaki, ang kanyang pananamit o hitsura?" Tumingin si Aling Susan sa kawalan at sumagot, "Mga nasa katanghalian ang edad. Naka-Amerikana at may bitbit na briefcase. Halatang hindi taga rito." Habang pinaiikot ang kanyang panulat, diretsahang nagtanong si Detective Cruz, "Kumusta po ang kilos nilang dalawa? Mukha po ba silang magkarelasyon?"
Iwinasiwas ni Aling Susan ang kanyang kamay at mariing sinabi, "Nako, malayo." Mukha silang seryosong nag-uusap. Nakasimangot nga si Ana at tangulang ng tango. Itinigil ni Detective Cruz ang pagsusulat at tinitigan si Aling Susan. "Ganyan din po ba mismo ang sinabi nyo sa mga investigador noon?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Aling Susan. "Oo naman, paulit-ulit ko ngang sinabi. Pero hindi man lang nila pinakinggan ang sinabi ko." Sumingit si PO1 Garcia. "Ano po ang sinabi ng mga investigador?" Umirap si Aling Susan na tila hindi makapaniwala. "Sabi nila, nag-away lang daw yon at ang asawa niya, tapos nakahanap ng ibang lalaki at sumama. Yun ang naging konklusyon nila. Kahit anong sabi kong hindi, na hindi ganon ang nakita ko, hindi sila naniwala." Naging matalas ang tingin ni Detective Cruz. Sigurado na siyang ang dating investigasyon ay minadali at ibinatay sa isang paunang konklusyon na simpleng paglayas lang ang nangyari. Agad na nagmaneho si Detective Cruz patungong Bulacan kung saan nakatira ang ina ni Ana. Sa bakuran ng isang maliit na bahay, sinalubong sila ni Aling Remedios. Sa edad na 65, ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na guhit, katumbas ng mga taon ng pagkawala ng kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Remedios habang binubuksan ang pinto. "Kayo po ba, yung detective na tumawag para sa dental records?" Yumuko ng malalim si Detective Cruz bilang paggalang. "Opo, Aling Remedios. Personal po akong pumunta dahil may mga itatanong pa po ako." Sa isang pader sa loob ng bahay, nakasabit ang larawan ni Ana. Ang kanyang larawan sa edad na 34, ang itsura niya noong siya'y nawala ay tila huminto sa oras. Hinaplos ni Aling Remedios ang larawan at nagsalita ng may pighati. "Isang impyerno ang bahay na yon. Para sa anak kong si Ana, para siyang nasa kulungan." Maingat na nagtanong si Detective Cruz. "Narinig po namin na mahirap ang buhay niya sa piling ng mga biyenan. Ano po ba talaga ang mga nangyari?" Namula ang mga mata ni Aling Remedios. "Ilang buwan bago siya mawala, iiyak siya sa tuwing tatawag sa telepono. 'Nay, hindi ko na po kaya. Nasasakal na ako rito. Sana pala kinuha ko na siya agad." Inabutan ni Detective Cruz ng tisyu ang matanda. "Ano po ba ang nagpahirap sa kanya?" Kinuyom ni Aling Remedios ang kanyang kamao at itinaas ang boses. "Yung manugang kong yan, matapos malugi ang negosyo, wala nang ginawa kundi maglasing. Yung biyena naman niya, dahil nawalan ng pera at laging may naniningil na utang, araw-araw siyang sinusumbatan na isa siyang pabigat." Habang isinusulat ang mga detalye, nagtanong si Detective Cruz, "Kailan po eksaktong nalugi ang negosyo ng manugang niyo, si David Santos?" Sumagot si Aling Remedios na puno ng galit. "Noong 1997, noong Asian Financial Crisis, may textile trading business daw siya, pero biglang bumagsak." Maingat na nagtanong si Detective Cruz tungkol sa pera. "Alam niyo po ba kung gaano kalaki ang utang nila?" Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Aling Remedios. 800,000 piso. Sa kabila ng ganong kalaking utang, yung asawa niya lasinggero. "Ang anak ko lang ang nag-iisang kumakayod para mabayaran yon." Naalala ni Detective Cruz ang financial records ni David na una na niyang sinuri. Tama ang sinabi ng matanda. Noong 1999, mayroong 10,000 na utang si David. Isinara ni Detective Cruz ang kuwaderno at itinanong ang pinakamahalagang tanong, "May nabanggit po ba ang anak niyo na may nakilala siyang di kilalang lalaki bago siya mawala?" Nag-apoy ang mga mata ni Aling Remedios. "Ang tsismis na yon? Ang kasinungalingan na sumama sa ibang lalaki ang anak ko?" Umiling si Detective Cruz. "Hindi po. Hindi po kami naniniwala na sumama siya sa iba. Pero kailangan po naming malaman kung sino ang lalaking iyon para mabigyan ng hustisya ang inyong anak." Tumayo si Aling Remedios at isinatinig ang kanyang sama ng loob. "Kalokohan yan. Hindi ganong klase ng babae ang anak ko. Lahat ginawa niya para mabayaran ang utang ng walang kuwentang asawa niya." Nanlaki ang mga mata ni Detective Cruz. "Para mabayaran ang utang, ibig sabihin po may paraan siyang naisip para makakuha ng pera."
Pinunasan ni Aling Remedios ang kanyang mga luha at inalala ang nakaraan. Hindi ko alam ang buong detalye. Pero isang linggo, bago siya mawala, tumawag siya sa akin. Sabi niya, "Nay, mukhang may paraan na. Kapag naayos ko to, magiging okay na ang lahat." Ganyan ang sinabi niya. Bumalik si Detective Cruz sa presinto nang may katiyakan. Ang lalaking naka-Amerikana na kasama ni Ana ay hindi niya kalaguyo, kundi ang kanyang huling pag-asa para maresolba ang kanilang utang. Pagbalik sa opisina, sinimulan ni Detective Cruz na busisiin ang listahan ng mga parokyano ng kapihan sa bayan noong 1999 at ang mga real estate broker sa lugar. Habang abala sa paghahalungkat ng mga dokumento, sumigaw si Pio Juan Garcia na nanlalaki ang mga mata. "Sir, tingnan niyo to. Noong 1999, 3 lang pala ang real estate office sa bayan." Tumingin si Detective Cruz. "Oh, anong nahanap mo?" Iwinagayway ni Pio Juan Garcia ang isang papel. Ang may-ari ng isa sa mga opisina, si Roberto Villanueva, nakulong ng 1 taon noong 2001 dahil sa real estate scam. Agad na kinuha ni Detective Cruz ang papel. "Anong pangalan?" Lumunok si Pio Juan Garcia. "Roberto Bobby Villanueva. 45 anyos noon, 49 na ngayon." Tinitigan ni Detective Cruz ang larawan ni Villanueva at ngumisi. "Nahanap din kita, manlolokong naka-Amerikana." Kinuha ni Detective Cruz ang kanyang jacket. "Marco, paandarin mo na ang sasakyan. Alamin mo kung nasaan ang taong yan ngayon din." Binuksan ni Detective Cruz ang pinto ng Nenas Kapihan, isang maliit na kapihan sa isang sulok ng bayan na nananatiling bukas sa kabila ng paglipas ng panahon. Isang pinaghalong amoy ng lumang kape at tsokolate ang sumalubong sa kanya. Ang may-ari, isang babae na abala sa pagpupunas ng mga tasa, ay nag-angat ng tingin. "Magandang araw, kayo lang po mag-isa?" Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang police ID mula sa loob ng kanyang leather jacket. "Kayo po ba si Aling Nena de la Cruz?" Ibinaba ni Aling Nena na nasa edad 63. Ang basahan at nanlaki ang mga mata. "Pulis? Naku, may nagawa ba akong masama? Nagbabayad naman ako ng buwis ng tama." Inilapag ni Detective Cruz ang litrato ni Ana sa counter ng walang ngiti. Tungkol po ito sa isang kaso noong 1999. "Naaalala niyo po ba ang babaeng ito?" Isinuot ni Aling Nena ang kanyang salamin sa dulo ng kanyang ilong, matagal na tiningnan ang litrato at tumango. "Oo, naaalala ko siya. Natatandaan ko siya dahil malungkot ang kanyang mga mata. Ilang beses siyang pumunta rito." Naging matalas ang tingin ni Detective Cruz. "Mag-isa po ba siyang pumupunta?" Itinuro ni Aling Nena ang isang mesa sa sulok. "Hindi. May kasama siyang lalaki. Doon sila laging nauupo sa sulok." Inilapit ni Detective Cruz ang kanyang katawan. "Kilala niyo po ba kung sino ang lalaking iyon?" Tinakpan ni Aling Nena ang kanyang bibig at ibinaba ang boses. "Si Mr. Bobby Villanueva, yung real estate broker." Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang kuwaderno at mabilis na nagsulat. "Ilang beses po silang nagkita rito." Inalala ni Aling Nena. "3 beses, sigurado ako. Baka nga mas marami pa noong hindi ko sila nakita." Itinanong ni Detective Cruz ang pinakamahalaga. "Kumusta po ang kilos nila? Mukha po ba silang magkarelasyon?" Iwinasiwas ni Aling Nena ang kanyang kamay. "Nako, hindi. Malayo sa pagiging sweet. Marami silang papel na nakakalat sa mesa at mukhang seryosong-seryoso ang usapan. Siguradong hindi sila nagde-date." Umalis si Detective Cruz sa kapihan at masusing tinunton ang kinaroroonan ni Roberto Bobby Villanueva. Ayon sa mga record, matapos makulong ng 1 taon dahil sa real estate scam noong 2001, nagpatakbo na ito ngayon ng isang maliit na karinderya sa lungsod ng Angeles. Pagtulak niya sa pinto ng isang tahimik na karinderya sa isang liblib na lugar sa Angeles, isang walang taong kainan ang bumungad sa kanya. Mula sa kusina, lumabas si Bobby Villanueva, nasa mga 48 na anyos at naka-apron. "Welcome po. Kakain po ba kayo? Ubos na po ang pananghalian." Itinutok ni Detective Cruz ang kanyang ID sa harap ng mukha nito. "Ikaw ba si Roberto Villanueva, Detective Joey Cruz ng Homicide Division?"
Agad na nanigas ang mukha ni Villanueva at napaatras. Pulis, maayos na po akong namumuhay ngayon. Bakit na naman? Umupo si Detective Cruz at itinuro ang upuan sa tapat niya. Umupo ka. May itatanong ako tungkol sa isang pangyayari noong 1999. Kinuha ni Detective Cruz ang larawan ni Ana mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa mesa. Kilala mo ba ang babaeng ito? Tiningnan ni Villanueva ang larawan at umiwas ng tingin. Hindi ko po kilala. Ngayon ko lang siya nakita. Sumandal si Detective Cruz sa kanyang upuan at numisi. Ang sabi ng may-ari ng Nenas Kapehan, mahigit 3 beses daw kayong nagkita ng babaeng ito. Malinaw na malinaw pa sa alaala niya. Nagsimulang manginig ang mga mata ni Villanueva. Marami po kasi akong nakakausap na kliyente kaya hindi ko na matandaan lahat. Hindi niyo po ako naiintindihan. Inilapit ni Detective Cruz ang kanyang katawan para idiin si Villanueva. Mr. Villanueva, noong 2001, nakulong ka dahil sa real estate scam, hindi ba? Namutla ang mukha ni Villanueva at halos pabulong na sumagot. Nadamay lang po ako roon. Ibinaba ni Detective Cruz ang kanyang boses at nagbanta. Kapag nagsinungaling ka ngayon, mas lalala ang sitwasyon. Ang babaeng ito, 3 taon nang nawawala at natagpuan kamakailan bilang sunog na mga buto. Gusto mo bang maimbestigahan bilang suspek sa pagpatay? Nang hina ang mga tuhod ni Villanueva at napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Mga buto, patay na siya. Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang panulat. Kaya sabihin mo na ang totoo. Anong relasyon niyo ng babaeng yan? Pinunasan ni Villanueva ang malamig na pawis sa kanyang noo at mabilis na nagsalita. Sige po, sasabihin ko na lahat. Wala po kaming relasyon, maniwala po kayo. Kung ganon, bakit kayo nagkikita? Simulan mo sa umpisa. Bumuntong hininga si Villanueva at nagsimulang magsalaysay. Noong taglagas ng 99, bigla siyang pumunta sa opisina ko at humingi ng tulong. Anong tulong? Lumunok si Villanueva, tungkol sa utang. May lupa raw ang mga biyenan niya sa San Roque, yung may hurno, at tinatanong niya kung pwede yung isangla para makakuha ng pera. Naging matalas ang mga mata ni Detective Cruz. Magkano ang kailangan niya? 800,000 piso. Sabi niya, halos mamatay na siya sa panggigipit ng mga 56. Kailangan na niyang bayaran ang utang ng asawa niya. Alam ba ito ng biyenan niya? Mariing umiling si Villanueva. Hindi po. Lihim daw niyang inaalam. Paulit-ulit niyang sinabi na huwag kong sasabihin sa biyenan o sa asawa niya. Inilipat ni Detective Cruz ang pahina ng kanyang kwaderno. So, natulungan mo ba siyang makautang? Ibinaba ni Villanueva ang kanyang ulo. Hindi po. Nung sinuri ko ang titulo ng lupa, nakapangalan pala sa biyenan niyang lalaki. Hindi niya pag-aari, paano niya maisasangla? Sinabi ko sa kanya na hindi pwede. Sinabi mo ba yan kay Ana Reyes? Opo. Noong huli kaming nagkita, sinabi kong imposible base sa mga dokumento. Itinigil ni Detective Cruz ang pagsusulat at tinitigan si Villanueva. Ano ang naging reaksyon niya? Malungkot ang itsura ni Villanueva. Parang gumuho ang mundo niya. Matagal siyang natulala tapos sinabi niyang hahanap na lang siya ng ibang paraan at mahinang tumayo at umalis. Yun na ang huli. Wala na po kaming komunikasyon pagkatapos noon. Yun lang po talaga. Ma, lumabas si Detective Cruz sa karinderya at pinaandar ang sasakyan. Ang tsismis na sumama siya sa ibang lalaki ay isang malaking kasinungalingan. Si Ana Reyes ay desperadong kumakapit sa patalim para linisin ang kalat na ginawa ng kanyang walang kakayahang asawa. Nagmaneho si Detective Cruz pabalik sa San Roque. Bukod sa tsismis na may kalaguyo si Ana, kailangan niyang alamin kung saan nagmula ang tsismis na ipinagbibili niya ang lupa. Matapos magtanong-tanong, isang lalaki na nagngangalang Cardo Gomez, na kapitbahay mismo ng mga Santos, ang lumabas na posibleng pinagmulan. Kumatok si Detective Cruz sa bahay ni Cardo at isang 45 anyos na lalaking nakasando ang lumabas. Sino yan? Bakit kayo kumakatok? Ipinakita ni Detective Cruz ang kanyang ID at diretsahang nagtanong. Pulis po. Noong 1999,
Kayo raw po ang nagkalat ng tsismis na ipinagbibili ni Ana Reyes ang lupa ng mga biyena niya. Namula ang mukha ni Cardo na parang hinog na kamatis. Hindi naman sa nagkalat, tinitigan siya ni Detective Cruz. Saan nyo narinig ang kuwentong yon? Sabihin nyo ng malinaw. Nagkamot ng ulo si Cardo. Kasi, noong taglagas ng 99, habang nagtatrabaho ako sa bakuran, may narinig akong nag-uusap. Anong narinig nyo? Nakita ko si Ana at isang lalaking naka-Amerikana na nagbubulungan malapit sa hurno. Narinig kong binanggit nila yung sangla sa lupa at pera. Kumunot ang noo ni Detective Cruz. Sangla? Hindi pagbebenta ng lupa? Nagpaliwanag si Cardo na tila siya ang naagrabyado. Abay, paano ko naman malalaman ang pagkakaiba ng sangla at benta para sa isang simpleng taong tulad ko kung may perang kapalit at titulo? Ibig sabihin binenta na. Kaya sinabihan ko yung biyenan niya. Sinabihan niyo si Aling Feli? Opo. Sabi ko, Aling Feli, mag-ingat po kayo. Mukhang balak ibenta ng manugang niyo ang lupa niyo. Gusto ko lang namang makatulong. Bumuntong hininga ng malalim si Detective Cruz. Ang pag-aakala ng isang pakialamerong kapitbahay na ang pagsasangla ay pagbebenta ang maling impormasyong ito ang nakarating sa tenga ni Aling Feli at ito ang naging simula ng trahedya. Bumalik si Detective Cruz sa presinto na may mabigat na kalooban at muling sinuri ang mga record ng Nobyembre 12, 99. Sa sandaling iyon, tumakbo si PO1 Garcia na may hawak na isang papel. Sir, tingnan nyo, to. Tumingin si Detective Cruz. Ano yan? Bakit ka nagmamadali? Inilapag ni PO1 Garcia ang papel sa mesa. Isang police report noong gabi ng pagkawala ni Ana. Ang asawa niyang si David Santos ay nag-eskandalo sa isang bar sa bayan. Lasing, nanira ng gamit at pinalayas ng may-ari. Kinuha ni Detective Cruz ang ulat at tiningnan ang oras ng insidente. Anong oras to? 7:30 po ng gabi. Ibinagsak ni Detective Cruz ang papel sa mesa at sinabi sa malamig na boses. Nabubuo na ang larawan. 2 na lang ang suspect natin. Lumunok si PO1 Garcia. Sino po, sir? Isinulat ni Detective Cruz ang mga pangalan sa whiteboard. Ang biyenang si Feli Santos na nag-akalang ibebenta ng manugang niya ang kanilang lupa at ang marahas na asawang si David Santos na lasing at walang kontrol sa sarili. Ibinato ni Detective Cruz ang marker. Oras na para hulihin sila. Enero 10, 2003. Isang liham na walang pangalan nang nagpadala ang dumating sa Homicide Division. Habang binubuksan ni Detective Cruz ang sobre, tila napakalakas ng kaluskos nito. Sa loob, may isang piraso ng papel na pinilas mula sa isang kuwaderno. Nakasulat dito sa hindi pantay na mga letra ang isang maikling pangungusap. Alamin ninyo kung ano ang nangyari sa hurno noong gabi ng Nobyembre 11, 99. Sa ilalim nito, may isang mantsa ng tinta at isang makahulugang linya. Nasa apoy ang katotohanan. Itinapat ni Detective Cruz ang liham sa ilaw at bumulong. Nasa apoy ang katotohanan. Si PO1 Garcia, na kumakain ng instant noodles sa tabi, ay ibinaba ang kanyang chopsticks. Ano yan, sir? Mukhang hindi love letter. Inihagis ni Detective Cruz ang liham sa mesa. Walang nagpadala, walang pangalan, walang address. Kinuha ni PO1 Garcia ang sobre at sinuri ito. Tingnan niyo po ang selyo, Disyembre 20, 2002. Tumingin si Detective Cruz sa kalendaryo at naningkit ang mga mata. Disyembre, dasyong po. 3 araw bago mismo ang sunog sa hurno. Ipinadala ito ni Feli dahil desidido na siyang mamatay. Lumunok si PO1 Garcia. Ibig sabihin, may nakakaalam na masusunog ito? O sinadya bago pa man? Tumango si Detective Cruz. Puno ng katiyakan. May nagpadala nito ng may plano. Sa panahong iyon, 3 lang ang nakakaalam ng sikreto ng hurno. Sino sila? Ibinilang ni Detective Cruz sa kanyang mga daliri. Ang may-ari ng hurno na si Feli Santos, ang asawa niyang si Pedro Santos at ang anak nilang si David Santos. Nagtatakang sumagot si PO1 Garcia. Pero di ba't nasa nursing home na si Mang Pedro?
Halos hindi na raw makagalaw. Tumayo si Detective Cruz at kinuha ang kanyang jacket. Tama, kaya kailangan nating alamin kung si Mang Pedro ba talaga ay walang alam sa lahat. Agad na nagmaneho si Detective Cruz patungo sa nursing home kung saan nanatili si Pedro Santos bago ito mamatay. Pagbukas niya ng pinto ng opisina ng direktor, isang 52 anyos na babae, si Mrs. Zeneida Torres. Ang sumalubong sa kanya habang inaayos ang salamin. Tuloy po kayo. Kayo po ba yung tumawag tungkol sa yumaong si Mr. Pedro Santos? Umupo si Detective Cruz at magalang na nagtanong. Opo ma'am, gusto ko lang po sanang malaman ang kalagayan niya bago siya pumanaw. Binuklat ni Mrs. Torres ang isang makapal na medical record. Na-admit po siya noong Enero ng isang kakaibang kaso dahil napakabilis ng paglala ng demensya niya. Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang kuwaderno. Ano-ano po ang mga sintomas niya? Naging marahas po ba siya o palaboy? Umiling si Mrs. Torres. Hindi naman po. Mas madalas siyang parang sirang plaka na paulit-ulit sinasabi ang isang bagay para siyang nagdarasal. Inilapit ni Detective Cruz ang kanyang katawan sa mesa. Ano po ang sinasabi niya? Ginaya ni Mrs. Torres ang tono ni Pedro at bumulong. Nakita ko sa hurno ng gabing yon. Nakita ko. Paulit-ulit niya yung sinasabi. Kumislap ang mga mata ni Detective Cruz. Nabanggit po ba niya kung anong gabi yon? Hindi po. Nang gabing, yun lang ang sinasabi niya. Tapos pipikit siya ng mariin at manginginig. Para siyang takot na takot. Habang tinitingnan ang mga record, nagtanong si Detective Cruz. Namatay po si Mang Pedro noong 15 ng nakaraang buwan, tama po? Opo. Mayroon po bang kakaibang nangyari bago siya pumanaw? Nagbago ang ekspresyon ni Mrs. Torres at ibinaba niya ang kanyang boses. Meron po. 3 araw bago siya mamatay, biglang luminaw ang kanyang isip. Itinigil ni Detective Cruz ang pagsusulat at tinitigan ang direktor. Bigla po, posible po ba yun sa isang pasyenteng may demensya? Tumango si Mrs. Torres at ipinaliwanag. Minsan po nangyayari yan bago mamatay. Terminal lucidity ang tawag doon. Parang huling sindi ng kandila bago ito maubos. Ano po ang sinabi niya noon? Gusto raw niyang makausap ang anak niya, si David Santos. May mahalaga raw siyang sasabihin. Bumilis ang tibok ng puso ni Detective Cruz. Dumating po ba ang anak niya? Opo. Kinabukasan, dumating agad siya. Nakausap po niya ang kanyang ama. Gaano po sila katagal nag-usap? Sinuri ni Mrs. Torres ang logbook. 7 minuto lang po. Napakaikli. Ano po ang reaksyon ni David pagkatapos? Nalungkot po ba siya? Kumunot ang noo ni Mrs. Torres. Hindi kalungkutan, kundi kakaiba. Paglabas niya sa kwarto, namumutla siya at tumakbo papuntang banyo. Sa banyo, ano po ang ginawa niya? Hindi siya lumalabas kaya pinuntahan ng staff namin. Nakita siyang nakahawak sa lababo at sumusuka. Halos mailabas niya lahat ng laman loob niya. Tumayo si Detective Cruz at bumulong. Sumuka matapos marinig ang huling habilin ng ama. Sumang-ayon si Mrs. Torres. Nagtaka rin po ako. Baka may sinabing nakakagulat ang kanyang ama. Lumabas si Detective Cruz sa nursing home, sumakay sa kotse at agad na tinawagan si P.O. Juan Garcia. Marco, kumpirmahin mo ulit kung kailan na-diagnose na may demensya si Pedro Santos. Narinig niya ang kaluskos ng mga papel sa kabilang linya. Enero 2000 po, sir. Eksaktong 2 buwan matapos mawala ang manugang niya. Ang sanhi raw ay acute stress-induced dementia. Biglaan daw po lumabas ang sintomas. Napasuntok si Detective Cruz sa manibela. Tama, may nakita ang matanda sa hurno ng gabing yon. Nakita niya ang sinapit ng manugang niya at sa sobrang gulat, nawala siya sa sarili. Nagulat si P.O. Juan Garcia. Kung ganun po, sino ang nagpadala ng liham? Nasa nursing home si Mang Pedro. Malamig na nag-analisa si Detective Cruz. Noong Disyembre po hindi na makagalaw si Pedro. Si David naman malamang na siya ang salarin kaya imposible. Kung ganon, iisa na lang ang natitira. Ang biyenan, si Feli Santos.
Nabuo na sa isip ni Detective Cruz ang lahat. Nang malapit nang mamatay ang kanyang asawa, hindi na kinaya ni Feli ang sikreto. Nagpadala siya ng huling pahiwatig sa mundo bago kitilin ang sariling buhay. Tinapakan ni Detective Cruz ang silinyador. Si Feli ang nagpadala nun. Si David, nalaman niyang luminaw ang isip ng ama niya bago mamatay kaya kinabahan. Hanapin niyo si David Santos ngayon din. Pagbalik ni Detective Cruz sa presinto, isang namumutlang PO1 Garcia ang sumalubong sa kanya. Sir, malaking problema po. Hinubad ni Detective Cruz ang kanyang jacket. Anong nangyari? Humihingal na nagulat si PO1 Garcia. Hindi po makontak si David. Pinuntahan namin ang bahay niya pero walang tao. Sabi ng kapitbahay, nakita raw siyang umalis kagabi na may dalang malaking bag. Nanigas ang mukha ni Detective Cruz. Kailan pa? Mula pa po kagabi. Patay din po ang cellphone niya. Napasuntok si Detective Cruz sa mesa at sumigaw. Tumakas, nakaamoy siya. Mag-issue ng manhunt order. I-deploy lahat ng tauhan ngayon din. Enero 12, 2003, gabi. Ang isang hamak na motel sa tabi ng Pampanga River ay napuno ng ingay ng mga sirena. Ang mga paramedic na rumesponde sa tawag ng may-ari ng motel ay dali-daling isinakay sa ambulansya ang isang lalaking nasa stretcher. Sa loob ng kuwarto, nangingibabaw ang matapang na amoy ng gamot at isang bote ng sleeping pills ang gumugulong sa sahig. Si Detective Cruz, na kumokontrol sa lugar, ay nakakita ng isang piraso ng papel sa ulunan ng kama at nagsuot ng guwantes. Marco, tingnan mo to. May sulat. Lumapit si PO1 Garcia. Ano pong nakasulat, sir? Suicide note po ba? Maingat na inilagay ni Detective Cruz ang papel sa isang evidence bag at binasa ang nilalaman. Nay, patawad po. Isang linya lang. Kumunot ang noo ni Detective Cruz. Humihingi ng tawad sa nanay niya. Ano kaya ang kasalanan niya? Kailangan nating malaman paggising niya. Habang isinasagawa ang stomach pumping kay David sa ospital, kumilos si Detective Cruz para kumpirmahin kung sino ang nagpadala ng liham. Para makasiguro, kailangan niya ng sample ng sulat kamay ni Feli noong nabubuhay pa ito. Pumunta siya sa punerarya kung saan ginanap ang burol ni Feli. Ang staff ng punerarya ay naglabas ng isang maalikabok na guestbook. Heto po, mga sulat at dokumento na siya mismo ang nagsulat noong nabubuhay pa. Iniwan po ng pamilya. Tiningnan ni Detective Cruz ang mga pahina. Napakaganda pala ng sulat kamay niya. Salamat. Sunod niyang pinuntahan ang nursing home at kumuha ng kopya ng mga visitation log na si Feli mismo ang pumirma. Ang dalawang sample at ang liham ay agad niyang ipinadala sa PNP Crime Lab para sa handwriting analysis. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang Crime Lab. Puno ng katiyakan ang boses ng examiner, detective, ang sulat kamay sa liham at ang mga sample ni Feli Santos ay 90% na magkatugma. Masasabi nating iisang tao lang sila. Dahan-dahang ibinaba ni Detective Cruz ang telepono at bumulong. Tama ang hinala ko. Si Feli ang nagpadala ng liham, hinintay na mamatay ang asawa at saka sinunog ang hurno. Nagtatakang nagtanong si PO1 Garcia. Bakit po kaya, sir? Puwede naman siyang sumuko. Bakit kailangan pa niyang sunugin? Tumingin si Detective Cruz sa labas ng bintana at malungkot na sumagot para matagpuan ang mga buto ng manugang niya. Gusto niyang ilabas ang katotohanan bago siya mamatay. Sa sandaling iyon, sa loob ng meeting room, itinaas ni PO1 Garcia ang kanyang kamay. Sir, may isa pa po akong nakita. Sinuri ko po ang criminal record ni Mang Pedro. Tumingin si Detective Cruz. Anong nahanap mo? May kaso ba siya? Inilatag ni PO1 Garcia ang isang papel sa mesa. Noong 1985, may record siya ng physical injuries dahil binugbog niya ang asawa niya pero na-dismiss ang kaso. Nagkagulo ang meeting room. Isang senior detective ang napahampas sa mesa. Ayan na, baka si Pedro ang pumatay sa manugang niya. May record na siya ng pananakit at malakas pa siguro siya noon. Umiling si Detective Cruz. Hindi. Noong 1999, 67 anyos na si Pedro Santos. May sakit na siya at hirap ng kumilos. Sumagot ang senior detective. Pero baka sa sobrang galit,
Nagawa niya, tapos tinulungan na lang ng asawa at anak niya na itago. Itinuro ni Detective Cruz ang whiteboard. Walang lakas si Mang Pedro para gawin ang krimen at itago ang ebidensya ng mag-isa. Isa siyang saksi, hindi salarin, sumang-ayon si PO1 Garcia. Tama po. Sa nursing home, lagi niyang sinasabing, nakita ko, hindi ginawa ko. Matapos ang pulong, nakatanggap ng tawag si Detective Cruz, nagising na si David at agad siyang nagtungo sa ospital. Pagbukas niya ng pinto ng kuwarto, nakita niya si David na nakasandal sa kama, may suwero. Ang kanyang mukha sa edad na 41 ay mukhang mas matanda pa at walang buhay ang kanyang mga mata. Umupo si Detective Cruz sa tabi ng kama. Mr. Santos, kumusta na ang pakiramdam mo? Mukhang nabuhay ka ulit. Tumingin si David sa bintana. Bakit niyo pa ako sinagip? Sana hinayaan niyo na lang ako. Tinitigan siya ni Detective Cruz. May kailangan tayong pag-usapan. Tungkol sa gabi ng Nobyembre 12, 1999. Nagsimulang manginig ang mga mata ni David. Ang gabing yon, wawala akong maalala. Mahinahong diniin siya ni Detective Cruz. Ang araw na nawala ang asawa mong si Ana. Sigurado ka bang wala kang maalala? Kinuyom ni David ang kumot. Lasing ako. Blackout. Mga 9:00 ako umuwi, tapos natulog na ako. Wala na akong alam. Inilabas ni Detective Cruz ang isang papel mula sa kanyang bulsa at inilapag sa hita ni David. Ayon sa report, 7:30, kapinalayas sa isang bar dahil sa pagwawala. Nanginginig ang mga labi ni David. So, krimen na ba ngayon ang maglasing at mag-eskandalo? Saan ka nagpunta sa loob ng 1 oras at kalahating yon? Lumunok si David. Nag-inom lang ako sa kalsada. Sabi nang wala akong maalala. Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang alas. Mr. Santos, sa suicide note mo, sinulat mong, Nay, patawad po. Ano ba talaga ang pinagsisisihan mo? Biglang nagbago ang itsura ni David. Si Nanay ang gumawa ng lahat. Naningkit ang mga mata ni Detective Cruz. Anong sabi mo? Nagmamadaling nagsalita si David na tila siya ang biktima. Nang gabing yon, tinulak ni Nanay si Ana. Sabi niya isa siyang traidor na magbebenta ng lupa namin. Nag-away sila at natumba si Ana sa loob ng hurno at yun na, itinaas ni Detective Cruz ang kanyang kamay. Sandali, tinulak ng nanay mo ang asawa mo hanggang sa mamatay tapos humihingal na nagpatuloy si David. Si Nanay din ang nagsunog sa kanya para mawala ang ebidensya. Kailan mo nalaman ang lahat ng ito? Kinaumagahan. Pagkagising ko, umiiyak si Nanay habang kinukuwento sa akin. Hindi ako ang gumawa. Wala talaga akong alam. Tumayo si Detective Cruz at umismid. Mr. Santos, ang nanay mo, si Feli Santos, ay 62 anyos noon. 5'3" ang taas at mga 55 kilos lang. Isang maliit na babae. Nanlaki ang mga mata ni David. O ano ngayon? Lumapit si Detective Cruz at bumulong. Isang matandang babae, mag-isang kinaladkad ang bangkay ng manugang niya papasok sa hurno, nagpatong ng kahoy at nagsindi ng apoy. Sa tingin mo ba kapani-paniwala yan? Tumango lang si David habang umiiwas ng tingin. Matigas ang nanay ko, sabi niya. Siya ang gumawa. Lumabas ng kuwarto si Detective Cruz at malamig na sinabi, ipapa-verify ko sa forensics team kung posible ba yon para sa isang 62 anyos na babae. Kung nagsisinungaling ka, humanda ka. Paglabas niya, agad niyang tinawagan ang isang forensic expert. Malinaw ang sagot sa kabilang linya. Detective, isang 62 anyos na babae, mag-isa? Napakahirap nun. Kahit kalad ka rin niya, ang itulak papapasok sa makitid na hurno at sunugin ay imposible para sa isang tao lang. Ibinaba ni Detective Cruz ang telepono at kinuyom ang kamao. Ang testimonya ni David ay may malaking butas. May tumulong kay Feli o nagsisinungaling si David ng harapan. Enero 1, 2003. Sa gitna ng malamig na panahon, sinimulan ng PNP Crime Lab ang ikalawang pagsusuri sa abandonadong hurno. Mga tauhan na naka-hazmat suit ay maingat na naghukay sa loob ng gumuhong hurno. Si Detective Cruz na nakahalukip-kip ay matamang nakatitig sa loob.
Biglang isang crime scene investigator ang nagtaas ng kamay. Hepe, may nahanap pa kami. Lumapit si Detective Cruz. Ano yan? Buto. Ipinakita ng investigador ang isang maliit na piraso na nakuha niya gamit ang tiyani. Opo, isang maliit na piraso ng buto na hindi nasunog at sa tabi nito. Itinapat niya ang isang piraso ng natunaw na metal sa ilaw, mukhang palamuti. Kinuha ni Detective Cruz ang isang evidence bag at sinuri ang piraso. Mahirap nang makilala, ngunit may bakas ng pakpak ng isang paru-parong kulay pilak. Utos ni Detective Cruz kay PO1 Garcia. Ipadala mo to agad para sa analysis. Hanapin mo rin ang mga catalog ng accessories na sikat noong late 90s. Makalipas ang ilang araw, dumating ang resulta. Tulad ng inaasahan, ito ay bahagi ng isang hair clip na karaniwang ibinebenta sa mga palengke noong huling bahagi ng 1990s. Huminga ng malalim si Detective Cruz at tinawagan si Aling Remedios sa Bulacan. Aling Remedios, si Detective Cruz po ito. Narinig niya ang kinakabahang boses ng matanda. Detective, nahuli niyo na po ba ang salarin? Mahinahong nagtanong si Detective Cruz. Bago po yan, may itatanong lang po ako. Mahilig po bang magsuot ng hair clip ang anak niyo? Sandaling katahimikan at narinig niyang nanginginig ang boses ng matanda. Hair clip? Opo. Makapal ang buhok ng anak ko kaya lagi siyang may sipit. Paborito niya, yung kulay pilak na paru-paro. Napapikit si Detective Cruz. Kulay pilak na paru-paro po? Opo. Binili ko yon sa palengke. Sabi niya, ang ganda raw kaya araw-araw niyang suot. Nahanap. Nahanap niyo po ba? Hindi makasagot si Detective Cruz at yumuko na lamang. Salamat po. Tatawag po ako ulit. Pagkababa niya ng telepono, isang karagdagang ulat mula sa forensics ang dumating. Ang resulta ng pagsusuri sa bali ng buto. Habang binabasa ito ni Detective Cruz, kumunot ang kanyang noo, malakas na tama sa likod ng ulo, posibleng depressed skull fracture. Lumapit si PO1 Garcia. Hindi po ba't dahil lang yan sa pagkatumba, sir? Madilim sa loob ng hurno. Ibinagsak ni Detective Cruz ang ulat sa mesa. Hindi. Sabi sa ulat, mas malakas ang impact kaysa sa simpleng pagbagsak. May tumulak sa kanya o tumama siya sa isang bagay ng napakalakas. Agad na bumalik si Detective Cruz sa hurno. Pumasok siya mismo sa loob at sinuri ang daan mula sa bunganga hanggang sa pugon. Mga 3 metro mula sa bunganga kung saan natagpuan ang mga buto ay may isang mabigat na bakal na patungan ng pugon. Tinutukan niya ito ng flashlight. Kinakalawang na ito, ngunit ang mga gilid ay matalim pa rin. Hinawakan niya ito ng may guwantes. Dito tumama ang ulo niya, hindi ito simpleng pagkatumba. Agad na formal na ipinatawag si David sa presinto. Sa interrogation room, mas lalong mukhang pagod si David at malalim ang kanyang mga mata. Inilapag ni Detective Cruz ang makapal na folder ng kaso sa mesa. Mr. Santos, noong nasa ospital ka, sinabi mong ang nanay mo ang may gawa ng lahat. Kinagat ni David ang kanyang labi at tumango. Opo, si nanay po. Tinitigan siya ni Detective Cruz. Alam mo ba kung paano eksaktong ginawa ng nanay mo? Bilang anak, siguro naman sinabi niya sa'yo. Nagsimulang mag-alala si David. Hindi ko po alam ang detalye. Kinaumagahan ko na nga lang nalaman. Inilatag ni Detective Cruz ang ulat ng forensics. Ayon sa mga eksperto, imposible para sa isang 62 anyos na babae na buhatin ang isang bangkay, papasok sa hurno, magpatong ng kahoy at sunugin ito ng mag-isa. Nagmatigas si David. Sanay po sa mabibigat na trabaho ang nanay ko dahil sa hurno. Malakas po siya. Umismid si Detective Cruz. Gaano man siya kalakas, iba ang bigat ng isang patay at walang bakas ng pagkakaladkad. Ibig sabihin, binuhat ng isang matandang babae. Mag-isa. Napasuntok si David sa mesa. Hindi ko nga alam. Tulog ako. Nanahimik si Detective Cruz at tinitigan siya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas ang isang gusot na sobre mula sa kanyang bulsa. Mr. Santos, kilala mo ba to? Tiningnan ni David ang sobre. Ano yan? Inilagay ni Detective Cruz ang sobre sa gitna ng mesa.
Isang liham na ipinadala ng nanay mo sa pulisya bago siya mamatay. Biglang namutla si David na parang papel. Liliham? Mula kay nanay? Inilapit ni Detective Cruz ang kanyang katawan. Oo, dito nakasulat ang lahat ng katotohanan tungkol sa gabi ng Nobyembre 11, 1990. Kung ano ang ginawa mo, lahat. Nagsimulang manginig ang mga labi ni David. Sinungaling, hindi totoo yan. Inilabas ni Detective Cruz ang kanyang huling baraha. Gusto kang protektahan ng nanay mo hanggang sa huli. Pero nang malapit na siyang mamatay, hindi na niya kinaya ang konsensya niya sa manugang niya. Itinulak niya ang sobre palapit kay David. Gusto mo bang basahin ang huling mensahe ng nanay mo para sa iyo? Nag-atubili ang kamay ni David. Nanginginig ito ng husto. Sinubukan niyang hawakan ang sobre, pero bigla niyang niyakap ang kanyang ulo at yumuko sa mesa. Tama na, tama na. Parang awa niyo na. Nanatiling nakatayo si Detective Cruz, nakahalukip-kip at naghintay. Maya-maya, nagsimulang umalog ang balikat ni David at isang pigil na iyak ang narinig. Ako ang tumulak sa kanya. Kinuha ni Detective Cruz ang kanyang panulat at mahinahong nagtanong, sino? Sabihin mo ng malinaw. Hindi inaangat ang kanyang ulo. Humikbi si David. Si Ana. Nang gabing yon, ako ang tumulak sa kanya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang nagtanong si Detective Cruz. Simulan mo sa umpisa. Huwag kang mag-iiwan ng detalye. Itinaas ni David ang kanyang mukhang basang-basa ng luha at nagsimulang umamin. Nang gabing yon, umuwi akong lasing at nakita ko si Ana na nag-iimpake sa kwarto. Nag-iimpake? Aalis siya? Opo, pupunta raw siya sa kanila. Sawa na raw siyang gipitin ng mga nagpapautang at sawayin ni nanay. Napahawak si David sa kanyang noo. Hindi siya pwedeng umalis. Kapag umalis siya, malalaman ng buong barangay ang mga utang ko, ang pagiging wala kong kuwenta. Natakot ako. Nagpatuloy sa pagsulat si Detective Cruz. Anong ginawa mo? Pinigilan ko siya. Pero tinulak niya ako at tumakbo palabas. Sinundan ko siya. Nagkatulakan kami hanggang sa makarating kami sa harap ng hurno. Nabasag ang boses ni David. Doon, hinawakan niya ako sa kwelyo kaya sa sobrang inis, tinulak ko siya ng malakas. Anong sunod na nangyari? Natumba siya papasok sa hurno. May narinig akong malakas na kalabog. Tumama ang ulo niya sa patungan ng pugon. Itinigil ni Detective Cruz ang pagsusulat at tinitigan siya. Anong ginawa mo? Tiningnan mo ba agad? Tumango si David. Opo. Gulat na gulat ako. Ang daming dugo. Umuungol si Ana sa sahig. Tumawag ka ba sa 911? Mariing umiling si David. Hindi po. Natakot ako. Natakot ako na darating ang mga pulis. Kaya tumakbo ako sa kwarto at ginising si nanay. Naging matalas ang mga mata ni Detective Cruz. Sandali. Ang asawa mo, duguan at buhay pa, pero hindi ka tumawag ng tulong at ginising mo ang nanay mo? Pabulong na sumagot si David. Opo. Hindi ko po alam ang gagawin. Ibinagsak ni Detective Cruz ang kanyang ballpen. Mr. Santos, hindi mo aksidenteng napatay ang asawa mo. Hinayaan mo siyang mamatay. Nagulat si David. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko sinasadyang patayin siya. Tumayo si Detective Cruz at mariing sinabi, ang tawag diyan ay murder by omission. May obligasyon kang iligtas siya pero nagtago ka sa likod ng nanay mo at hinintay siyang mamatay. Enero 25, 203, tinipon ni Detective Cruz ang kanyang team sa harap ng whiteboard. Gamit ang testimonya ni David at ang mga ebidensya, bubuin nila ang nangyari noong Nobyembre 11, 1999. Inalis ni Detective Cruz ang takip ng marker. Okay, simulan natin ng 3:00 p.m. ng araw na yon. Nagulat si PO1 Garcia. Oras na umalis si Ana sa bahay, nagpaalam sa Vienna na pupunta sa Maynila. Isinulat ni Detective Cruz ang nenas kapehan sa board. Pero hindi siya pumunta sa Maynila, kundi sa bayan. Kinausap niya ang real estate broker na si Bobby Villanueva. Nagtanong ang isang detective. Anong narinig niya roon? Siguradong hindi maganda. Gumuhit si Detective Cruz ng malaking X.
Hindi aprobado ang loan. Nakapangalan sa biyena niya ang lupa kaya hindi niya maisasangla. Itinuktok ni Detective Cruz ang dulo ng marker sa board. 1-0 ang utang na gusto niyang bayaran pero naputol ang huling pag-asa niya. Nagtanong si PO1 Garcia, kaya umuwi na siya? Oo, umuwi siyang bigo. Lumipat si Detective Cruz sa susunod na yugto. 7 p.m. Ang asawang si David ay nagwawala sa isang bar at pinalayas. Si Ana naman, sa bahay, ay nakipagtalo sa biyenan niyang si Feli tungkol sa lupa ayon sa kapitbahay. Nagtanong si PO1 Garcia, nagkasakitan po ba sila? Umiling si Detective Cruz. Hindi, salita lang. Pagkatapos, pumasok si Ana sa kwarto at si Feli rin. Isinulat ni Detective Cruz ang 10:00 p.m. sa gitna ng board gamit ang pulang marker. Naramdaman ang tensyon sa silid. Dito na nagsimula ang lahat, ang simula ng trahedya. Lumunok si PO1 Garcia, ang oras na umuwi si David. Tama, lasing na umuwi, at pagbukas ng pinto ng kwarto, nakita niyang nag-iimpake ang asawa niya. Binasa ni Detective Cruz ang testimonya ni David. Umiiyak daw si Ana. Hindi ko na kaya sa impyernong to, uuwi na ako sa amin. Kinuyom ni PO1 Garcia ang kamao, kaya niya pinigilan. Mapait na sumagot si Detective Cruz. Oo, natakot si David na kapag umalis ang asawa niya, mabubunyag ang mga utang at kawalan niya ng kuwenta. Dahil sa hiya, pinigilan niya. Nagpatuloy si Detective Cruz. Naghabulan sila sa bakuran. Huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Hanggang sa makarating sila sa loob ng madilim na hurno. Nagtanong si PO1 Garcia. Doon na po niya tinulak. Oo, sa sobrang inis, tinulak niya ng malakas. Nawalan ng balanse si Ana at bumagsak, tumama ang likod ng ulo niya sa bakal na patungan ng pugon. Ipinakita ni Detective Cruz ang autopsy report. Ito ang dahilan ng malakas na tama sa ulo. Hindi simpleng pagbagsak, kundi isang mabilis na pagtama. Nanigas ang mukha ni PO1 Garcia. Namatay po ba siya agad? Hindi. Duguan siya, pero buhay pa. Umuungol pa, ayon kay David. Ibinagsak ni Detective Cruz ang marker sa mesa, puno ng galit. Pero hindi siya tumawag sa 911. Sa halip, tumakbo siya at ginising ang nanay niya. Napabuntong hininga si PO1 Garcia na iligtas sana kung dinala lang sa ospital. Kaya, murder by omission. Hindi niya ginawa ang nararapat na tulong at hinayaan siyang mamatay. Lumipat si Detective Cruz sa susunod na pangyayari. Tinawag ni David, tumakbo si Feli papunta sa hurno. Ano ang kalagayan ng manugang niya? Huli na ang lahat. Pagdating ni Feli, wala nang buhay si Ana. Nanginginig na nagtanong si PO1 Garcia, kaya nila sinunog ang bangkay. Mabigat na tumango si Detective Cruz. Pinaalis ni Feli si David. Pumasok ka na sa loob at matulog. Walang nangyari. Tapos, mag-isa niyang pinatungan ng kahoy ang bangkay at sinindihan. Bumuntong hininga si PO1 Garcia. Para protektahan ang anak niya, tiniis niyang gawin ang ganong bagay ng mag-isa. Mahirap para sa isang 62 anyos, pero dahil sa kagustuhang iligtas ang anak, nagawa niya. Magdamag niyang binantayan ang apoy. Itinuro ni Detective Cruz ang huling oras sa timeline, 2 a.m. Habang nag-aalab ang apoy, nagising ang biyenang lalaki, si Pedro, at lumabas ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni PO1 Garcia. Doon niya nakita. Oo, sa gitna ng nagliliyab na apoy, nakita niya si Feli na nakatayo sa harap ng hurno, blanko ang isip, at sa loob ng apoy, ang bakas ng kanyang manugang. Ipinakita ni Detective Cruz ang medical records. Nakita ko sa hurno ng gabing yon ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ni Pedro matapos siyang magkademensya. Ito ang tinutukoy niya. Tumango si PO1 Garcia. Sa sobrang gulat, nagkaroon siya ng acute dementia. Tama. 2 buwan lang matapos ang insidente. Tumingin si Detective Cruz sa buong larawan sa whiteboard. Isang trahedya ng pamilya. Sinabihan ni Feli ang asawa niya na huwag magkukuwento. Pero sira na ang isip ni Pedro. Nagtanong si PO1 Garcia, paano nakayanan ni Aling Feli sa loob ng 3 taon? Tumingin si Detective Cruz sa labas.
isang impyerno, isang asawang nababaliw, isang anak na lulong sa alak dahil sa konsensya. Siya lang ang nag-alaga sa kanilang dalawa habang tinatago ang isang malagim na sikreto, umiling si P.O. Garcia. Napakabigat at nakakatakot na tao. Sa mabuti o masamang paraan, humarap si Detective Cruz sa kanyang team. Nang mamatay ang asawa niya, nagdesisyon si Feli, bago siya mamatay, tatapusin niya ang impyernong ito. Kaya sinadya niyang sunugin ang hurno para lumabas ang mga buto ng manugang niya. Nagtaka si P.O. Garcia. Bakit po mahuhuli ang anak niyang pinoprotektahan niya? Itinaas ni Detective Cruz ang liham. Nasa apoy ang katotohanan. Ito ang huling salita ni Feli. Nagtanong si P.O. Garcia. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ibinaba ni Detective Cruz ang liham. Sa loob ng 3 taon, kinain siya ng konsensya dahil sa pagsunog sa manugang niya. Gusto niyang ipaalam sa mundo na nandito lang si Ana, na namatay siyang may hinanakit, kahit pa makulong ang anak niya. Bumuntong hininga si P.O. Garcia. Siya ang salarin at nagtago ng krimen, pero sa huli, siya rin ang nagbunyag ng katotohanan. Isinara ni Detective Cruz ang folder ng kaso, isang trahedya ng baluktot na pagmamahal ng ina at isang huling pagsisisi. I-turn over na natin si David sa piskalya. Tapusin na natin ang mahabang kuwentong ito. Natapos ang investigasyon at ibinigay ang mga labi ni Ana sa kanyang pamilya noong Pebrero 28, 2003. Sa isang malamig na araw sa Bulacan, inilibing si Ana sa isang sikat na bahagi ng isang burol. Niyakap ni Aling Remedios ang urno ng kanyang anak. Ana, anak, nakauwi ka na. Pagkatapos ng 3 taon, patawarin mo kami at hinayaan ka naming manatili sa malamig at madilim na hurnong iyon. Hindi ka na giniginaw ngayon, di ba? Pumatak ang kanyang mga luha sa bagong tambak na lupa. Sa lugar na iyon, unang sisibol ang mga bulaklak pagsapit ng tagsibol. Sa parehong oras, sa San Roque, Pampanga, nagtipon din ang mga tao sa abandonadong hurno. Si Kapitan Manny at ilang residente ay nagdala ng isang bote ng alak at mga bulaklak. Nagbuhos si Kapitan Manny ng alak sa sunog na lupa. Naging kapitbahay din natin sila. Hindi tama na basta na lang natin silang kalimutan. Nag-usap kami na magtayo ng isang maliit na pananda rito. Sumang-ayon ang isang residente. Mabuti, yan. Masyadong malungkot kung walang anumang bakas. Kahit hindi na sila nagsasalita, hindi tayo mapapanatag. Isang pumpon ng puting bulaklak ang tahimik na inilagay sa isang sulok ng hurno. Mayo 10, 2003. Sa korte ng Pampanga, isang mabigat na katahimikan ang namayani. Si David, na nakasuot ng uniforme ng preso, ay nakayuko. Binasa ng hukom ang hatol. Ang akusadong si David Santos, sa kabila ng pag-alam na buhay pa ang biktima matapos ang insidente, ay hindi nagbigay ng nararapat na tulong. Ang kanyang responsibilidad sa pagpayag na sirain at itago ang bangkay ay napakabigat. Huminto sandali ang hukom. Dahil dito, hinahatulan ng korteng ito ang akusado ng murder by omission at obstruction of justice sa parusang 12 taong pagkakakulong. Nang pumalo ang gavel, narinig ang mga buntong hininga. Sa paglilitis, nabunyag ang malungkot na pinagdaanan ni Ana. Sinabi ng piskal, ang biktimang si Ana Reyes, para mabayaran ang utang ng asawa na 18,000, ay gumawa ng paraan ng lihim. Sa araw mismo ng insidente, nakipagkita siya sa isang real estate broker para magtanong tungkol sa loan. Sa unahang upuan, nagsimulang umalog ang balikat ng inang si Aling Remedios. Diyos ko, anak ko, ginawa niya pala ang lahat ng yon para sa utang. Tinakpan niya ang kanyang bibig, ngunit hindi napigilan ang kanyang pag-iyak. Nagpatuloy ang piskal, ngunit dahil nakapangalan sa biyenan niya ang lupa, hindi siya nakakuha ng loan. Umuwi siyang bigo. Ang pag-alis niya ng gabing iyon ay isang desperadong pagtatangka upang makahanap ng kaligtasan. Napahagulhol si Aling Remedios. Hindi ko alam. Akala ko sumama siya sa ibang lalaki sa loob ng 3 taon. Ako ang may kasalanan. Inalalayan siya ng kanyang mga kaanak.
Matapos ang libing, saka lang nila naintindihan ang buong katotohanan. Matapos ang paglilitis, nakita ni Detective Cruz si Aling Remedios na nakaupo sa isang bench. Namamaga ang mga mata nito. Lumapit si Detective Cruz. Aling Remedios, okay lang po ba kayo? Tumingin ang matanda. Detective, salamat sa lahat ng hirap mo. Yumuko si Detective Cruz. Paumanhin po. Kung noong una pa lang, 3 taon na ang nakalipas, ay inimbestigahan ko ito ng maayos. Sana mas maaga nating nabigyan ng hustisya ang anak nyo. Hinawakan ni Aling Remedios ang kamay ng detective. Hindi. Kung hindi dahil sa inyo, baka habang buhay na naming hindi nalaman kung nasaan si Ana. Naramdaman ni Detective Cruz ang init ng kamay ng matanda at nalungkot. Pero kahit buto na lang, naiuwi namin siya at nailibing ng maayos. Maraming salamat. Walang masabi si Detective Cruz. Anumang salita ay hindi sapat para pagaanin ang kanyang loob. Ilang araw bago ilipat sa bilangguan, humiling si David na makausap si Detective Cruz. Sa likod ng salamin, mukhang tumanda ng 10 taon si David. Nagsalita si David. Sir, hindi na po ako aapela. Nagtaka si Detective Cruz. Mahaba ang sentensya mo. 2 taon. Bakit? Mapait nang ngumiti si David. Kailangan kong pagbayaran. Ang kasalanan ko kay Ana at kay nanay. Kulang pa ang 12 taon. Sandaling katahimikan. Bumulong si David. Sir, habang nasa kulungan ako, naisip ko, alam ko na kung bakit sinunog ni nanay ang hurno. Tumingin si Detective Cruz. Bakit sa tingin mo? Namula ang mga mata ni David. Hindi niya sinunog si Ana para mawala. Sinunog niya para muling ilabas sa mundo. Ilabas? Opo. Sa loob ng 3 taon, hindi rin niya kinaya na nakalibing ang manugang niya sa malamig na sahig. Natakot siyang kapag namatay siya habang buhay nang maitatago ang sikreto, kaya nagpadala siya ng huling senyales. Tumango si Detective Cruz. Ganon din ang tingin ko. Isang trahedyang paraan ng pagsisisi. Yumuko si David at umiyak. Ako, hindi ko yun nagawa. Naglasing lang ako at nagtago. Isa akong duwag. Tumayo si Detective Cruz. Ngayong alam mo na, pagbayaran mo ang kasalanan mo sa loob. Habang buhay kang humingi ng tawad sa kanila. Pagbalik sa presinto, sinimulan ni Detective Cruz ang final report. Naalala niya ang huling sinabi ni Feli ayon kay Kapitan Manny. Tapos na. Huminga ng malalim si Detective Cruz at nagsimulang mag-type. Ang akusadong si Felicidad Santos, bagamat nagtago sa kasalanan ng kanyang anak sa loob ng 3 taon, ay isa ring biktima na mag-isang pinasan ang bigat nito. Ang pagsunog niya sa hurno sa huling sandali ng kanyang buhay ay hindi simpleng pagtago ng ebidensya, kundi isang desperadong ritual ng pagsisisi upang ipaalam sa mundo na ang kanyang manugang ay minsang nabuhay. Naramdaman ni Detective Cruz ang bigat sa kanyang puso. Lumipas ang panahon, 2004, Tagsibol, sa loob ng bilangguan, ginunita ni David ang unang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Tumingin siya sa direksyon ng San Roque at lumuhod. Pabulong siyang nagsabi, Nay, patawad po. Ana, patawad. Patawad talaga. Isang guwardiya ang tahimik na nagsara ng pinto. Sa paglipas ng panahon, sa lugar kung saan dating nag-aalab ang apoy, nagsimulang tumubo ang mga damo. Sa tuwing umiihip ang hangin, sumasayaw ang mga ito na parang alon, tila isang paalala na huwag kalimutan ang trahedya ng araw na iyon na umaabot hanggang sa agos ng Pampanga River. Maraming salamat sa pakikinig sa kuwentong ito. Kung mag-iiwan kayo ng komento, malaking tulong po ito. Sana ang inyong araw ay mapuno ng kapayapaan. Mag-subscribe at i-like ang video na ito. Salamat.